Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang mensahe sa giawit about sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, the second coming of Jesus Christ. Unsa may kalahian sa first coming ni Lord Jesus Christ dinhi sa kalibutan ug ang second coming. Ang first coming sa atong Ginoong Hesukristo to save sinners. Ang munay first coming ni Jesus Christ, munay una niyang pag-anhi sa kalibutan para luwason ang mga makasasala. Unsaon niya pagluwas? Giauhag niya ang tanan, kay ang tanan man makasasala nga maghinulsol. Giauhag niya ang tanan nga motalikod sa ilang mga sala. Giauhag niya ang tanan nga ang tanan mubuhat sa kabubuton sa Dios. Mao na iyang unang purpose sa iyang first coming. Unsa man pod ang second coming? Ang second coming dili na para sa makasasala. Ang second coming para na sa mga matinumanon magtotoo diha kaniya, patay man sila o buhi, pagakwaon sila dinhi sa kalibutan, aron sila makig-uban na dinha sa atong buhing Dios, dinha sa atong mangluluwas, dinha sa iyahang presensya sa iyang gingharian. Praise the Lord. Og adunay duha ka stages ang second coming ni Lord Jesus Christ. First stage in the clouds, mao na tong first resurrection og ang rapture kung tawagon. Og ang ikaduha, mutamak na gyud siya dinhi sa yuta, sa Mount of Olives, dili sa pagluwas sa makasasala, kung dili haron sa pakigbugno o pakigubat batok sa iyang mga kaaway. Muna, kining first coming ni Lord Jesus Christ, nga wa pa niabot ang iyang second coming, buhato na nato ang iyang giauhag kanato sa paghinulsol o pagtalikod sa atong mga sala. Kaya naghinulsol naman ta, nitalikod naman ta sa atong mga sala, dili na nato na buhian ang maong kinabuhi nga pinasaylo, hininluan sa iyang balaang dugo o gibag-o sa atong buhing Dios, ato na nang kuptan hantod sa kamatayon. Kay kung mubalik na si Jesus sa ikaduhang pagbalik niya dinhi, banhawon ka, iubanon ka niya dito sa iyang gingharian. O kung buhi man ka, walay problema gihapon. Sa isa lang kapamilok, iya kang bag-uhon. Sa madunuton nga lawas, ngadto sa dili na madunuton. Mao nay second coming ni Lord Jesus Christ. Karon basahon nato ang pulong sa Dios. Katubitang iyahang ascension ug ang proclamation nga siya mobalik pag-usab. Basahon nato kana. Acts chapter 1, 9 hantod sa 11. Praise the Lord. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Ayan. Sa diha nahumanag pamulong ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga disipulo nga manglakaw kamo o isangyaw ang maayong balita o baptismuhi sila sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu. Paghumanyag sulti ni ana, ni kayab siya. Samtang gakayab siya, padulong adto sa langit, ang mga disipulo nagtutok kaniya, pasaka, 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 hantod diktos panganod. Og adunay duha ka manlulunda nga perting kahayag, kaputi sa ilang mga sapot, nga nagsulti ngadto kanila,
mga tawo nga Galileanhon nga nung nagtutok kamo sa langit, kining Jesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkitan siya nga nagasaka sa langit. Mubalik siya in the same manner. Praise the Lord. Mao kana ang gi-proclaim. Wala pa man na mahitabo ang iyang second coming. Gahulat pa man ta, ana. So, gusto lang sa atong buhing Diyos nga kita nga nagahulat ni ini, mangandam gyud ta. Ayaw gyud pakyasa ang pagpangandam. Kay wa gyud di gyud mahimong mapakyas ang tanang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Natay giawit ganina, how long shall we sing or shout Christ returneth? How long? Unsa ka dugay, unsa ka taas ang panahon. Mubo lang. Mubo lang kaayo ang panahon nga kita maghulat sa iyang pagbalik. Tuo man mogdili, mubo lang gayud ang panahon sa atong paghulat sa iyang pagbalik. Praise the Lord. Mubo ra kayo. Pertigong mubo ah. Mabito nang giingon ni Lord Jesus Christ. Repent, for the kingdom of God is at hand. Duol na kayo. Sumubo ra kayo ang atong paghulat sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Balo ba mo nga permirong anhi ni Lord Jesus sa kalibutan, nagmukang siya, kabos. Unang-una gianak digto sa sabsaban. Ikaduhang iyang guardian, karpentero. Ikatulo ang iyang gisakyan, asno. Ikaupat ang iyang kamatayon sa mga criminals o mga makasasala. Kay nga naman, kay ang purpose ni Lord Jesus sa iyang unang pag-anhi, dinhi, haron sa pagsapupo, haron sa pagluwas, gikan sa pinakapobre, ngadto sa pinakadato. Pero ang ikaduhang pagbalik ni Lord Jesus dinha sa panganod, lahi na ang mahimong matawag natong senaryo o makita nato. Basahon nato kana. Mark 13:26. Praise the Lord. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. Lahi na, di ba? Pero meron niyang anhis kalibutan, wa gyoy kaamor-amor gianak sa sabsaban. Ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan sa unang pag-anhi, hilabihan sa mga pag-antos ug mga kalisdanan ug kapobrihon ang atong makita dinha kaniya. Tungod kay ang iyang tuyo, luwason ang mga tao sa kalibutan gikan sa pinakapobre ngadto sa pinakadato. Tanaw atong niduaw niya digto sa nag-offer og mga gifts. Di ba? Shepherds and wise men, nga mga mean people o mga royal people. See, ang kaluwasan niya, tanan. Walay magmahay nato dinhi. Kay kitang tanan, iyag yung gihigugma. Praise the Lord. Pero unsay senaryo sa iyang ikaduhang pagbalik, lahi na. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with a great power and glory. Lahi na. It is an opposite. It is a so-called powerful. It is so-called more strength and glory. Na nasaya ang kagahom. Mo nagingon, all power is given unto me, both heaven and in earth. Naana dinha ang kagahom. Naana kaniya ang himaya. Naana dinha makita ang tanan nga matawag nato nga way makalabaw niya. Siya na ang pinaka makusganon, siya na ang pinaka makagagahom sa iyang ikaduhang pagbalik. Praise the Lord. So unsay purpose niya sa iyang ikaduhang pagbalik dinha sa panganod? Di ba sa ganina sa akong pag-ampo, ang purpose niya sa iyang ikaduhang pagbalik diha sa panganod para kwaon ta dinhi sa kalibutan. Mao nay purpose niya. Basahon nato kana.
Sige, basa. John 14 verse 3. Praise the Lord. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Yan. Sa iyang pagbalik, ikaduhang pagbalik dinha sa panganod to receive you, to receive us. Kung kita nakaplagan nga namatay sa iyang pangalan o sa pagkamatarong, kung kita makaplagan sa iyang pagbalik, bisan buhi kita nagabuhat sa iyahang kabubuton. Ngawa na ta sa pagpakasala, ngawa na ta bisan pa sa paglakaw sa kangit-ngitan ni ining kalibutan. Wala na ta nagduha-duha kaniya, wala na ta nahimo nga nagmasinupakon dinha sa iyahang giauhag dinhi kanato pinaagi sa iyang ebanghelyo. So the second coming of Jesus Christ dinha sa panganod to receive you, to receive us into heaven. Praise the Lord. Naay purpose ang Diyos niya na. Nya, unsa man na, Pastor Chit, batch by batch ang himuon ni Jesus. Ilahi niyang Asia, ilahi po niya ang Africa, ilahi po niya ang Amerika, ilahi po niya ang somewhere in Canada o unsay diha. Unsaon na paghimo ni Jesus? Dili baya pari-pareho ang time zone nato sa makaron. Ang oras dinhi sa Pilipinas hapit na mag-alas 11 sa buntag. Digto sa Canada, bawasan nato 2 ka oras paatras, 10 mga alas 9 sa gabi digto. Unsaon magina paghimo sa Dios? Pagbalik ni Lord Jesus Christ, batch by batch o dunganon niya na tanan? Or unsay area of direction nga pagkuha ni Jesus katong mga patay nga namatay dinha sa iyang pangalan nga matinumanon, banhawon man gyud na sila. Katong mga buhi nga nakaplagan nga buhi sa pagbalik ni Jesus, lalinon man na sila padulong dito sa panganod uban kaniya. Unsaon man na sa Dios? Batch by batch or area by area or isahon lang na niya. Basahon nato unsay giingon dinha. Pakibasa Matthew 24:30 hangtod sa 31. Praise the Lord. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Yan, dili ni batch by batch. Kaisara. One time, at the same time, tanan, iyang dunganon all together. Praise the Lord. Nga gikan sa tanang direksyon sa upat ka hangin. Asa man ang upat ka hangin? North, south, west, east. Tanan. Sa tibuok kalibutan, kaisara. Pero naay gisulti dinhi nga naay magmourn. Kinsa man ang magmourn, unsa man ang mourn, magguol. Kinsa man ang magmourn, maghilak sa kagulanan. Kita ba na nga mga magtotoo? Dili, lahi na sila. Pero kita, di ta mo tuon ni Lord Jesus Christ, di ta mo tuman sa iyang kabubuton, supako nato siya, usagi ta magmourn sa iyang pagbalik, labi nagbuhi ta. Pasahon nato, kinsa ning magmourn? Nganong magmourn man sila? Basahon nato, Revelation 1:7. Praise the Lord. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. Kinsa ang magmourn, kinsa ang magguol, kinsa ang manghilak sa kagulanan, katong nagpalangsang niya. Pastor Chit, buhi pa kaha nang naglangsang niya sa iyang pagbalik. Dili ni sila katong mga
during sa pagpalangsang ni Jesus nga nagsinggit, dili ni sila. Patay na sila pagbalik ni Jesus. Dugay na sila nangamatay. Nauna na nato. They can no longer mourn. But these are the followers of their teachings. Katong mga nagsunod sa ilang mga tinudluan, katong nagsunod sa ilahang faith, katong nagsunod sa ilahang doktrina, nga di sila motuo kay Jesus Christ, nagipadayon sa maong mga henerasyon, sa mga katawhan nga pagbalik ni Jesus, mga buhi sila, nga nagpabilin gihapon sila nga magtutuo sa mga katawhan nga nagpalangsang kay Jesus Christ, mga followers, mga disciples sa mga nagpalangsang kay Jesus Christ. Mao ni silang manghilak. Mao ni sila nga magmahay-mahay sa ilang kaugalingon. Nga mali diay ang ilahang pagtuo, mali diay ang ilahang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. They shall mourn, they shall wail. Basahon pa nato na. Zechariah 12 verse 10. Praise the Lord. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. Ayan. Grabe ilang paghilak. Mura sila naghilak sa ilang anak nga namatay, sa ilang firstborn. Kaya hindi mo atong naghinilak kay nga sa Egypt, nga nangamatay ang tanang firstborn. Grabing hilak. Ang hilak. Grabe ang hinilakay dito sa Egypt. Inana ang senaryo. Inana ang mahitabo sa mga nagpalangsang kay Jesus Christ. Sa mga tao nga di mutuo kay Lord Jesus Christ. Sa mga tao nga nagtamay kay Lord Jesus Christ. Sa mga tao nga mga nagdumili sa atong Ginoong Kristo. Manghilak sila sa kagulanan. Di man sila marapture. Mabilin man gyud sila. Di man gyud sila madala. Napirti na lang hilak nila. Magmahay-mahay gina sila. Labi na ng Israel na niyana nga di mo tuo sa atong Ginoong Kristo ug uban sa mga tao. Dili lang ng mga Israelites, Hudiyo, pati ng mga tao nga di mo tuo kay Jesus Christ. Lahi ilang pagtuo. Gisabwag na ni Jesus ang iyang ebanghelyo para tong mga magsasamba og Diyos-Diyosan, magdumili na sa ilahang patay nga Diyos ug muduol na sila sa buhi nga Diyos. Nga way lain ang atong Ginoong Kristo. Nya di sila mo tuo, manghilak na sila. Katong mga Kristiyano nga nito sab kay Jesus apan wala mo buhat sa iyahang gisugo, manghilak po na sila. Hindi man na madala. Muna sa atong kinabuhi, dali ra kayo atong paghulat sa pagbalik ni Jesus, dili dugay. Muna ato gyud kanunay himuon, i-fix gyud nato kanunay ang pagkamay ng damo niini. Either by death or by life, sa pagbalik ni Jesus, it doesn't matter. Basta wag kita mabalhin sa atong pagbuhat sa iyang kabubuton, sa pagpanginabuhi, uyon sa iyahang gitudlo dinhi kanato. Praise the Lord. Inana na. Karon kung manghilak man ang mga tawhana na nga nagpalangsang niya, kung manghilak man ang mga tawhana na nga nagdumili dinha kaniya, sa ilabihan nilang pagmahay-mahay, sa ilabihan nilang pagkaguol, kay mali di ang ilahang gihimo sa atong Ginoong Kristo, but on our part, unsa man pod. Sa part sa mga nituo kay Kristo, nga nagpakamatay alang kay Kristo. Sa part sa mga tao nga nanginabuhi alang kay Kristo. Hantod sa pagbalik ni Lord Jesus, nakaplagan silang buhi. Unsa may mahimong epekto o unsay idangat or unsay idulot kanato. Kung atog yung sabton, basahon nato na. 1 Thessalonians 1 verse 10. Praise the Lord. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Yan! Na ay tuyo si Jesus, kita nga nagahulat sa iyang pagbalik, nga sigilang taog tanaw, sigilang tagtutok sa iyang pagbalik. Wa ta nagkumpiyansa, wa ta nag-isi-isi, wa nato gipakawat sa kaaway ang gibugna ni Jesus sa ato nga kahinluan, kapasayloan, kabaguhan sa kinabuhi. Wa na nato ni gipakuha, ato ning gibarugan, ato ning gikuptan hantod
sa kamatayon o hantod sa pagbalik ni Lord Jesus Christ, unsa man gyud ay ang pasabot ni ini nga kung mubalik na siya, giingon dinhi og sa paghulat sa iyang anak gikan sa langit, ang nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay, si Jesus nga nagluwas kanato gikan sa kaligut-gut nga umalabot. On our side, sa mga nituo, patay man o buhi, ang second coming ni Jesus Christ, ang tuyo niya, kwaon ka sa dakong kapungot nga moabot dinhi sa kalibutan. Nya katong patay di ay Pastor Chit nga namatay din ha kay Jesus Christ, unsa mang klaseng kapungot ang gihimo sa Dios nga makalikay sila? Kapungot sa Dios nga maimpierno. Mao nay assurance katong mga namatay kay Jesus Christ nga nagtuman sila hantod sa ilang kamatayon, sa pagbalik ni Jesus banhawon sila, giluwas sila sa ikaduhang kamatayon nga maong simbolo sa kapungot sa Dios didto sa linaw sa kalayo. Katong mga buhi nga marapture, unsang klaseng kapungot nga gikuha ni Jesus Christ kanila? Duha. Di na sila moantos sa Great Tribulation. Di na sila moantos sa reign of the Antichrist. Kwao na sila. Og labi na gayud, di na sila maimpirno because they shall be ever with the Lord. Praise the Lord. Mao na ang mahimong senaryo. Muna dili na to pwede undangan, di na to pwede isi-isihon ang gitanyag sa Dios kanato. Kay moabot yun na. Muto magdili ang kalibutan, moabot yun na. Mahitabo yun na. Og dili na na madugay, dali ra kayo na ang atong paghulat ni ana. Praise the Lord. Unya sa second coming ni Jesus Christ, naay gitawag nga first come, first serve. Unsay first come, first serve? Murag og kanang magto kag Jollibee. Kung kisay unang naabot sa counter, maay unahon serbisyuhan. Kung ikaw ang pinakaulahi, dito kas pinakalikod. Mao po na sa pagbalik ni Jesus, na ay gitawag nga first come, first serve. Kisa may unahon niyang iserve katong naunang nahuman sa pagpangalagad. Pinaagis kamatayon. Praise the Lord. Sila tong unahon ni Jesus. Basahon nato kana ang first come, first serve. 1 Thessalonians 4:15. Praise the Lord. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Ayan, sa pagbalik, ikaduhang pagbalik ni Lord Jesus dinha sa panganod, giingon dinhi kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi nga managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita mag-una sa mga nangatulog. Sila'y mauna, dili kita nga mga buhi, kay una man sila nahuman. Praise the Lord. Maunay first come, first serve. Basahon nato kana 1 Thessalonians 4:16. Praise the Lord. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yes, mauna ang mga namatay dinha kay Jesus. Katong atong mga loved ones nato. Sina pastor, si mami, akong apila akong nanay, apila akong anak nga kamagulangan, si Jason. Tanan ang inyong mga loved ones ninyo kisay nauna sa inyong kinabuhi nga naa lang dinha kay Jesus Christ. Sila tong mauna. Praise the Lord. O gikan pa sa pinakasugod sa kalibutan nga nangamatay nga matinumanon sama ni Abraham, sila tong mauna. Si Jacob, si Isaac, tanan nga wa pa ma-resurrect. Mauna na sila. Pero dili na batch by batch. Ana lang na kadali. Praise the Lord.
Nya, kita nga mga buhi, kita na'y musunod nila. Basahon nato kana. Sige. 1 Thessalonians 4:17. Praise the Lord. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Yan, kita nga mga buhi nga nabilin, nga nakaplagan sa pagbalik ni Lord Jesus Christ, pagalalinon kita together, tanan, o digtos panganod, haron makikita kita ngadto sa kahanginan, o kita di nagayod mubalik sa kalibutan nga hukman pa, di na. Save na ta. Forever na ta makiguban kaniya. Praise the Lord. Ana ang mahitabo, ana ang senaryo. Kayendo mo ng mga ambassadors. Nganong gitawag ang mga anak sa Dios ambassadors of Christ? Kay kanang mga ambassadors, tahay ha, ambassador of the Philippines to America. Nya naman po'y ambassador of China to America. Na po'y ambassador of Israel to America. Buta na to, tanan, ambassadors sa tibuok kalibutan nga naadya sa Amerika, nga nagtukod og consulate offices. Magira gani ng Amerika kung kisay kalaban nila, dili pa na tugtan magsugod ang gira. Mo declare usana sila og tanan ambassadors uli na mo sa inyong gigikanan. Ang ambassador of the Philippines to the United States balik sa Pilipinas. Ang Israel balik sa Israel. Sa China, tanan mamalik na sila. Kaya di na sila pwede apilon nga maangin sila sa girang nga mga matay ra sila dikto. Mao po na ang gipasabot sa pag second balik ni Jesus. Kay nakita ni Jesus Christ nga naapay mo abot nga grabing great tribulation. Ang mga ambassadors of Jesus Christ miingon din ha nga balik na mo dinhi kanako. Kay di ko gusto mga apil mo. Praise the Lord. Kamo pod nga mga nangamatay in advance, banhawon ko kamo. Kay ako nang ihatag kaninyo ang assurance of salvation. Gawasno na mo sa paghukom kaninyo ngadto sa impierno. Mo nagiingon, the judgment of God will begin at the house of God. Mauna gyud ang magtotoo kang Kristo ang paghukom. Praise the Lord. Unahon na sila. Nya katong mga buhi di na gusto ipa-experience ni Jesus o great tribulation or reign of the Antichrist. Di na gusto ni Jesus paantuson ta. Tanaw ang privilege gihatag ni Jesus nato. Praise the Lord. Dili na basta-basta nga privilege. We are so blessed. Bulahan kayo ta. Wala dili nato ni isi-isihon, palanggaon jud nato ni. Mahalon jud nato ni sa atong tibuok kinabuhi. Unya, katong giingon ako sa inyo, katong resurrection o rapture kung tawagon sa mga buhi, kaisa ra na himuon ni Jesus. Og maliban nga kaisa, dili na batch by batch or area by area. Dunganon niya na tanan. How long? Maabot ka nag 24 hours, pastor? Maabot ka nag isa ka bulan? Maabot ka nag isa ka tuig? Balo ka gamhana ng Diyos. Unsang paagi niya himuon na ang pagbanhaw, ang pag-rapture. Unsa kadugay ug unsa ba kadali? Basahon nato how the Bible describe it. Basahon nato kana. 1 Corinthians 15:52. Praise the Lord. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Tanawa na. Unsa ka bilis, unsa ka paspas, sa usa lang ka pamilok sa mata, ang tanan nga matay panhaw niya.
Sa usalang kapamilok sa mata, ang tanang buhi nga matinumanon, lalino niya. Di na ta maapsan. O kung sa pamang gusto mo apas nato. Ang pinakamakaluluoy katong wa mo tuo kay Kristo, they shall mourn. Kana lang, kung wa ka madala sa rapture, ang kuyaw kanang namatay ka nya wa ka maapil sa first resurrection, murag 99% na gina maimpirno ka ana ba? Or 100%. Ano wa man ka madala sa first resurrection? Sa ato pa wala ka namatay nga luwas. Nganong wa man na sila maapil o resurrect, gireserve na sila, dungano na tanan sa final resurrection. Mahuman ang great tribulation, mahuman ang tanang mga nangamatay. Kung naa may nagpakamartir din ha, kung naa may nagpakamatay sa pangalan ni Jesus sa during great tribulation and reign of the Antichrist, gitagaan sila og tsansa nga pwede pang maluwas. Mao na nang giingon nga bahinon niya ang tuo ug ang wala. Wala nata dikto sa tuo, wala puta sa wala. Naa nata uban ni Jesus, magatubang ta nila. Praise the Lord. We will be judging those people. That is the great privilege. Dako kay ng pribilehyo. Kini daing second coming ni Lord Jesus Christ nga atong ginahulat. Muratag mga brides waiting for the groom. Nga na ang excitement, na ang kalipay, na ang batawag nato, ang tanang pagbati nga you will be surprised, you will be tanan na tanan din ha. Dili na basta-basta, dili na lalim. Mao na walay kapareho nga senaryo nga moabot unya ang panahon. Kita nga magtotoo sa atong Ginoong Kristo og nagbuhat sa iyang kabubuton. Walang sinabi ang lahat ng mga magagandang lugar sa mundong ito. Di naman Dubai. Awan Dubai. Unsay suras Dubai karon? Daghang kay magdayg ng Dubai. Basta gani lugar nga daygon, mahimo ng tinunglo. Ngano man ang Diyos siluso. Praise the Lord. Mao na mag-ingat jud ta. Naman tay daygon, naman tay ituboy, wala na ilain ng Diyos. Diyos lang. Si Jesus Christ lang, wala na ilain. Tanawa tong nagpahambog ang Amerika. Nga sila daw ang pinaka-hawd sa tibuok kalibutan. We are the number one powerful all over the earth in terms of intelligence. Nalutsan silang terorista. Katong ilang pinakataas nga murag sungay dito sa New York nga World Trade Center nga naglabaw-labaw dito sa pinakatag-as kay building bagsak. Nya Japan pahambog bod. Basta tanang mga hambugiro ginabagsak na sa Dios. We Japan, we are the most high-tech in terms of building infrastructure system. Our buildings here can resist even intensity 9 earthquake. Takihon bitan ng COVID Japan og linog, halos mahurot ang ilang building nga tag-as nga tumba. Dili lagi magpahambog. Muna walay tao niya ang Dubai sige daygon sa mga tao. Dili na ang Diyos niya ang Dubai po ang bugiro po kayo kay sila daw ang pinaka sa tibuok kalibutan sila ang pinaka progreso nga country nga ang mga buildings digto wa diri nga dili basta-basta. Naman sila kwarta. Maka-hire man sila og mga super na mga intelligent nga mga engineers, scientists nga mo create digto og mga buildings nga di mo makita bisan asa-asa. Pero karon sa nahitabo sa Dubai. Ultimo airport. Tubig na digto sa runway. Ultimo mga malls, sulod tubig, ultimo mga balay nga mga bilya, mga gwapo, gipang bahaan. Unya, unsa may mahimong senaryo sa kalibutan kung sunugon na ni sa Diyos. Napakahay kaanyag. Napakahay beauty nga ma-desire nimo sa kalibutan kung matuman natong sa 2 Peter chapter 3. That all that are therein
shall be burned with a fervent heat. Sunugon sa Diyos. Wala tunaw ni tanan. There will be one beautiful place. There will be one glorious place. And that is to be in the kingdom of God. Praise the Lord. Mao na ang second coming ni Lord Jesus Christ. Usa kini ka moment we expect and we are waiting for, na nandyan na lahat ang matatawag nating blessedness. Nandyan na lahat ang privilege, nandyan na lahat ang favor. Kaya tama yung sinabi ni Paul, you're suffering. That you are suffering on earth are not worthy to be compared of the glory that shall be revealed at the last day. Praise the Lord. The trial of your faith is much more precious than of gold that perisheth, because it will bring you more glory at the appearing of Jesus Christ. Muna sa atong kinabuhi, let us be strong in the Lord. Praise the Lord. Huwag makatarog nato. Huwag makapaluya nato. Muna giingon sa pulong sa Diyos, whosoever loveth his mother and father more than me is not worthy of me. Whosoever loveth his children more than me is not worthy of me. Whosoever loveth himself more than me is not worthy of me. If you lose your life for my name's sake and for my gospel's sake, you will find it. But if you save your life, then you will lose it. Ayaw ikambyo ang gingharian sa Diyos sa bisang unsang butang dinhi sa kalibutan. Praise the Lord. Kaysa pagbalik sa atong Ginoong Hesus Kristo, that will be the moment. Luwason ta sa kapungot nga moabot. That is the moment luwason ta sa madunuton nga lawas. That is the moment ihatag niya sa ato the glory which fadeth not away. Tanan manghilak sa kagulanan nga ni salikway kay Jesus Christ, kay di sila katuo. Di sila ka dawat. Ang ilang gipalangsang sa cross, ang ilang gisalikway nahimong corner stone, nahimong batong panulok. Muna, to God be the glory. Isangyaw gyud nato ang pulong sa Dios bisan asa. Praise the Lord. Kay dili gyud ta magkamali, di gyud ta magmahay sa atong pagpangalagad nato dinha sa atong buhing Dios. Magsunod-sunod ang atong anniversary sa mga kaubanan natong mga simbahan. Katong gustong uban, ayo mo kaikog mo uban. Praise the Lord. Napatay tulo ka sakyanan dinhi sa atong holy place, Davao Congregation. Wa pa nako ipha ang inyong mga kaugalingong sakyanan. Katong mga walay mga sakyanan, maka-avail mo tulo ka sakyanan na nato dinhi. Habang wa pa nako mapahuram ang delika sa Marbel Congregation, tulo pa na kabuok. Praise the Lord. Oo. Magkwanta, mag-celebrate ta. They are one of us. They are our body. They are part of the body of Christ. Tibalog Congregation, 24. Ang kongregasyon sa Pangawaan Mayo 1. Ang Tibalog Congregation Mayo 24. O gani, madsayap 22. Praise the Lord. Wa pa man kumahuman. Abi ni Pastor RJ, wa na ko mapilang madsayap ba? Wala pa gani. Kaya wa man ko nahuman. Pahuman na sa ko ninyo. Kamo, ginag-una-una man dahin mo. Ako lang giuna ang tibalog kay duol man sa ato. Praise the Lord. Giulahi lang na akong madsay kay layo-layo man pod sa ato. Balo ba mo nga katong dedication sa bata? There were 2 mayors attended in Tibalog Congregation. Duha ka mayor, the former mayor and the current mayor. And they will be attending this coming May 24. Dili kay nagpahambog ko sa Tibalog Congregation nga ang municipal mayor na met nako og niadto gyud didto nya mo attend na pod kay wa gyud anniversary didto nga di na sila mo attend. But alam mo naman, you cannot just invite mayors easily. Di ba?
Sabi ko, privilege kayo tibal og congregation. At isa na sila nga mga naay mga personal nga mga natabang sa simbahan nato dito. Panahon pa na ni Sister Lita. O hantod karon nga present nga. Perting ka-close na sila ni Pastor Bayog and Pastor Daiding Bayog. Praise the Lord. So if these mayors will attend, how much more we, brethren? Shall we not celebrate with them? Of course. Praise the Lord. Okay, maggawa na kayo ng planning. Mag-planning na kayo. Then, ang Madsayap, the most exciting road going there. Kung kisay makauban, mapalad kayo. Praise the Lord. May nitubag. Wala maghadlok. Praise the Lord. Ilhanan yun mo ba? Adigin mo manguban sa Madsayap bang? Kaya wa man mo nitubag dayon. So, May 22. Muna, 23, balik dayon mi dire. Kay preparation na po nato sa May 24. Ingon nila, Pastor Chit, ato na lang ning rat sa dahon tanan. Mayo na lang nato tanan dinhi sa dahikan. Tanan, para na isa na lang. Iko ayaw po. Di pa po na maayo niya mag-attend mo Madsayap. So, inyo, pag-prepare ito sa inyo, ha? Praise the Lord. Atong, depende na sa history. O unsay gitugot sa atong buhing Diyos. So, inana ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Now, katong second stage of second coming ni Jesus, naa pa to. I-reserve na to niya sa evangelistic. Praise the Lord. Balik mo diri sa evangelistic. Dili ka yung inyo lang nailhan sa Domingo divine service lang. Wa na mo Sunday school. Ang uban nyo din dugay na wa makita sa Sunday school. Kabalo ba mo unsay na sa kamo nakaagi man mong pag-eskwela. Di ba kamo nga kita nga niagtog eskwelahan, excited ta nga mo agtog eskwelahan kay gusto ta mo, ma'am, ako ma'am. Di ba? Praise the Lord. Maingon ang Sunday school teacher. Kinsay maka saysay sa akong gitudlo kaninyo niini nga bersikulo ha. Di ba excited ta? Ako, teacher ako. Mag-share po mo. Dili kay natayan, dili kay murag napulan, i-stir up nato ang gift sa gihatag sa Dios kanato. Praise the Lord. Kay maabot ang panahon ma-expose mo sa public, wala na, andam na mo. Na Sister Emma. Mao na paborito sa mga eskwelahan kung asa na siya maghatod kaniadto sa iyang kambal. Siya ginaypirmi ipalid sa mga prayers. Nag-eskwela pa ng iyang kambal diha sa Grande Banda. Mao na paborito nila sa PTA, Parents Teachers Association nga. Mao imulid. Inaanad naman siya sa pag-Sunday school. Di kamo pod ayog ingna nga dili pod mo i-appoint. So ianad ninyo yung sarili ang Sunday school that is karon magwali ko, di mo makatubag, di mo makashare, ako raman Pero Sunday school, na mo yung oportunidad makashare, na mo yung oportunidad nga maka-istorya. So muna ang Sunday school, inyo nang timanan unsay oras schedule. Praise the Lord. I-appeal nyo na sa inyong kalendar o ang evangelistic service. Ang evangelistic service unya himuon natong alas 2. Praise the Lord. Unsa pa may himuon nato? Pag human og pangaon, makakaunta og alas 12 o di rest gamay. Pag alas 2 sugod ta. Sayo na ta makahuman ni ana. Kaya to God be the glory. Kalimot na ikugan ganina, announce na daytay meeting. Praise the Lord. Di nato lungan ang meeting every Sunday kay dool na kaayo. Atong i-update ang tanang mga previous nga pledges. I-update nato ang collection para ma-update nato ang project na dapat natong himuon. Kay paspas kayo ang panahon. Dali ra kaayo. So to God be the glory. Pasalamatan nato ang atong buhing Dios nga ang iyahang second coming dili ni dugay. Praise the Lord. Dali ra kaayo ni. Ang resurrection sa usalang kapamilok tanan.
Ang rapture usa lang ka pamilok tanan perting dali. Dugay kay ta ni tubo, dugay kay ta naniguang, dugay gud, di ba? Oh, pero ang rapture ug ang resurrection isa lang ka pamilok. Tapos. Ug mabiyaan ka perting luuya. Ug di ka mauban sa rapture perti pong luuya nimo. Mo nagiingon ni Pastor Samuel Gabre, kung maglisod gani ang mga utaw o ang mga tao maluwas sa grasya sa Dios, unsa pa kaha sa reign of the Antichrist. Di ba? Karon panahon sa grasya, natay freedom of religion nga gitawag. Pag-abot sa Antichrist, wala na freedom of religion, ana. Tanang Biblia, sunugo na nila. Tanan nga mga Christians, ilan na ng patyon. Muana na sila, unsa man. Si Jesus or gusto kang mabuhi. Kung pilion mo si Jesus, ihulog na mo ning kuan. Si tao to? Galutin ba na? Sa isa lang kapamilok, mo separate na imong ulong, ligid-ligid na naasa na padulong. Patay ka. Or you will abide to our New World Order. Sa may New World Order, muna ng Antichrist. Si Satanas magpadayon sa pagkumpanya sa pagbatok ngadto kay Jesus Christ. Malisod magani panahon sa grasya. Unsa pa kaha sa panahon sa Antichrist. So mas gamay, mas thin ang chance maluwas ang tao ni ana. Karon open pa ang gingharian sa Dios, ang slots ug ang tsansa maningkamot na tangtanan. Praise the Lord. Ayaw na gid pag-isi-isi. Ayaw gid buhii. Ug samtang naata dinhi sa kaluwasan, mag-share ta. Share. Manalipay kay ko mag-visitation sa mga churches nato. Kay nagadugang ang mga kalag. Labi na ang dahikan congregation, medyo nagminus sila. Kay na ay di maayong naghandle digto nga gipasagdan lang in town ang kongregasyon. Mo to akong gi-advise, you are not worthy to remain as a pastor. Para lang ka maluwas, balik ka sa pagmaterial. Kay tanan mga membro digto puro negative against sa iya. Sa akong pagpatindog niya, wag gyud siya giangkon bisag usa. Engko di ka mabag-o. God gave you to change, pero di ka gusto willing magbago. I'm very much sorry. Mauna akong i-advise si Pastor Alan, resign ka sa imuhang PNP. Balik ka sa dahikan. Praise the Lord. Kay daghan nagahulat digto. Daghan nagahulat. Mauna, kailangan meron kang kongregasyon. Kasi kung dyan ka lang nakahang ka, mahirap yan. Wala kang, kumbaga pa, kung sige ka lang og pamingwit, wa yung kay nadala sa imuhang, sana, pispan ni mo nga mo na maluwas, sige ka lang pamingwit, wala kay madala. Share ka lang ng share. Hindi mo maalagaan ng husto. Samantalang pag meron kang flock, sila yung ma-present mo kay Jesus. Praise the Lord. Kasi kung dyan tayo sa labas, expose nga tayo, maraming ang tao nakikinig, pagtapos mag-preach, magpunta naman yung sarili nilang mga lungga nila. Hindi mo naman yan sila mahawakan. Hindi. Kaya mas mabuti pa, meron kang sariling post na tatayuan. Praise the Lord. Lalot na ang dahikan ngayon ay nakita ko. Rumami na yun sa panahon ni Pastor Alan. Yung mga sabi nila sa akin, Pastor Chit, yung pamilya ko, nawala lahat. Pero during ni Pastor Alan, sila lahat nagsimba. Sabi ko, huwag kayong mabahala. No? Lahat. Meron lang kinorek si Jesus sa buhay niya. Kaya, lahat tayo, mga anak ng Diyos, let us abound in the works of the Lord. Praise the Lord. Pangalagaan natin ng husto. So, to God be the glory. At least nakita natin na maliwanag ano ang magiging senaryo sa pagbalik ni Jesus Christ. Anong epekto sa mga tao hindi naniwala sa Kanya shall mourn. Yung naniwala sa Kanya hindi rin sumunod shall mourn. Pero ano magiging effect ng mga true and faithful and loyal
to our Lord Jesus Christ, till death, hanggang pagbalik ni Jesus, they shall be spared from the wrath to come. Yan ang magiging totoo niyan. At we shall be ever with the Lord forever. At ang rapture at ang resurrection, it is like for a moment, it is like a matter of a twinkling of an eye. Iisahin niya yan from all direction of all winds, all together. Kukunin niya ni Jesus Christ. Kaya let us be prepared. Praise the Lord. Magatindog ang tanan.